branhamtabernacle.org at sbfellowship.info. Ngayon, Sabado, Hulyo 26, 2025. Ngayon, ang mga agila nagtitipo ng sulat mula sa Branham Tabernacle. Minamahal na nobya na walang kundi-kondisyon. Binigyan tayo ng Panginoon ng napakagandang panahon sa kampo noong nakarang linggo habang inahayag niya ang kanyang salita sa atin. Pinatunayan niya sa pamagitan ng kanyang salita na ang ating ganap ay kanyang salita, ang mensaheng ito, ang tinig ng Diyos sa mga tape. Silang lahat ay pariho. Si Jesus Kristo ay pariho kahapon, ngayon at magpakailanman. Narinig natin kung paano sinubukan ng dyablo na ihiwalay ang mensahe mula sa mensahero. Ngunit papuri sa Panginoong Hesus. Ang Diyos mismo ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang anghel at sinabi sa atin, nalaman natin na kapag dumating ang isang tao, isinugo mula sa Diyos, inordain ng Diyos na may tunay na ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mensahe at ang mensahero ay iisa at iisa dahil siya ay ipinadala upang kumatawan. Ganito ang sabi ng Panginoon, salita sa salita. Kaya siya at ang kanyang mensahe ay iisa. Hindi mo maihiwalay ang mensahe sa mensahero. Pareho sila. Ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng sinumang huwad na pinahiran. Sinabi ng Diyos na sila ay pareho at hindi maaring paghiwalayin. Pagkatapos ay sinabi niya sa amin na hindi namin kailangan ng panalang na basaan upang mahuli ang anumang mga bag kapag nakikinig kami sa mga tape. Dahil walang mga insekto o insektong Diyos sa mensaheng ito, ito ang kanyang balon na bukal na laging dumadaloy, na dalisay at malinis, laging bumubulusok, hindi natutuyo, patuloy lang na nagtutulak at nagtutulak, na nagbibigay sa atin ng higit at higit na kapayagan ng kanyang salita. Pinaalalahanan niya tayo na huwag kalibutan na ang kanyang tipan sa atin ay hindi maitatanggi, hindi na pagkasunduan, ngunit higit sa lahat, walang kondisyon. Pagmamahal, suporta o pagsuko man ito. Kung ang isang bagay ay walang kondisyon, ito ay ganap at hindi mapapailalim sa anumang espesyal na tuntunin o kondisyon. Mangyayari ito anuman ang mangyari. Pagkatapos ay gusto niyang hawakan ang pako, kaya sinabi niya sa atin na sa araw na ito ang kanyang mga kasulatan ay natutupad sa harap ng ating mga mata. Na ang pariyong isyuin na tumataas sa silangan ay ang pariyong isyuin na nakatakda sa kanluran at ang pariyong isuin ng Diyos na dumating sa silangan at pinagtibay ang kanyang sarili bilang Diyos na nahayag sa katawang tao ay ang pariyong isuin ng Diyos sa kanlurang hating globo dito na nagpapakilala sa kanyang sarili sa gitna ng simbahan ngayong gabi. Siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Dumating na ang liwanag ng gabi ng anak. Sa araw na ito, ang kasulatan ito ay natupad sa harap natin. Ang anak ng tao ay muling naparito sa katawang tao sa ating panahon, tulad ng kanyang ipinangako na gagawin niya upang tawagin ang isang nobya. Si Jesus Kristo ang direktang nagsasalita sa atin. At hindi ito nangailangan ng interpretasyon ng tao. Ang kailangan lang natin, ang gusto lang natin ay ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa tape na nagmumula mismo sa Diyos. Ito ay ang paghahayag ng pagpapakita ng salita na naging totoo at nabubuhay tayo sa araw na iyon. Papuri sa Diyos ang paghahayag ng misteryo ng kanyang sarili. Anong kaluwalhatian panahon ng nobya na nakahiga sa harapan ng anak, naghihinog, ang trigo ay muling bumalik sa trigo at walang libadura sa gitna natin. Ang dalisay na tinig lamang ng Diyos na nagsasalita sa atin, hinuhubog at ginawa tayo sa larawan ni Kristo.
ang salita. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang kanyang katangian na itinakda niya na dumating sa panahong ito, ang pinakadakilang panahon sa kasaysayan ng mundo. Alam niya na hindi tayo mabibigo, hindi tayo makikipagkompromiso, ngunit tayo ay maging kanyang tunay at tapat na salita na nobya, ang kanyang ipinangaking super royal na binhi ni Abraham na darating. Ang pag-agaw ay malapit na. Dumating na ang oras sa isang pagtatapos. Darating siya para sa kanyang nobya, na inihanda ang kanyang sarili, ngunit nakaupo sa presensya ng anak. Naririnig ang kanyang tinig na binibihisan ang kanyang nobya. Sa lalong madaling panahon, nagsisimula na nating makita ang ating mga mahal sa buhay sa lampas sa tabing ng panahon na naghihintay at nananabik na makasama tayo. Ang mga tip ay inilaan ng Diyos na paraan para gawing perpekto ang kanyang nobya. Ang mga tape na ito ang tanging bag na magbubuklod sa kanyang nobya. Ang mga tape na ito ay ang tinig ng Diyos sa kanyang nobya. Inanyayahan ko kayong pumunta at makiisa sa amin, isang bahagi ng kanyang nobya, ngayong linggo, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig natin ang lahat tungkol sa kung ano ang nakatakdang mangyari sa lalong madaling panahon. Ang pag-agaw, 65-1204, Brother Joseph Branham. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.